Sa ngayon naman ay tatalakayin ko sa inyo yung kahalagahan ng yung to be filled with the Holy Spirit. Kapag ikaw ay nabubuhay dito sa mundo, no? Kapag ikaw ay nabubuhay dito sa mundo na hindi ka puspos ng banal na Espiritu, then vulnerable ka. You are prone to be tempted and to be defeated. Kasi dito sa mundong ito, hindi dinesign ng Lord na kapag tayo nabuhay sa mundong ito, hindi niya dinesign na hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Yung pagiging puspos ng banal na Espiritu, yun lang ay siyang, o isa yun sa pinakamahalaga at pinakamalakas na pangdepensa sa anumang ibabato ng sanlibutan sa'yo, sa anumang ibabato ng mundo sa'yo. Kaya sabi niya dito sa Ephesians 5:18, sabi niya, "And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit." Be filled with the Spirit. Yung pagkakasabi niya na be filled with the Spirit is in the form of a command. Kasi talagang walang mangyayari sa ating buhay, hindi mauuwi sa tagumpay yung ating buhay kung hindi tayo magiging puspos ng banal na Espiritu. Tsaka hindi naman pwede magsabay yung puspos ka ng Espiritu and at the same time puspos ka ng laman. Ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na maging puspos tayo ng banal na Espiritu, nang sa ganun hindi tayo mapuspos ng gawaing makalaman. Kasi once na hindi ka napuspos ng banal na Espiritu, automatic yung mapupuspos ka ng gawaing na makalaman. At kung ano yung nagpuspos sa'yo, then yun ang magiging gawain ng buhay mo. Kaya hindi mo pwedeng asahan na malalampasan mo, ma-overcome mo yung mga bisyo mo kung hindi ka puspos ng Espiritu. Kasi kung hindi ka puspos ng Espiritu, puspos ka ng laman. At yung mga bisyo mo, mga gawang makalaman yon. Hindi naman yun ang gusto ng Espiritu mo, di ba? Yun ang gusto ng laman mo. Yun ang gusto ng katawan mo. Yung sigarilyo, hindi naman gusto yan ng Espiritu mo eh. Yun ang gusto ng katawan mo. Yung pag-iinom, hindi ang gusto ng Espiritu mo. Yan ang gusto ng katawan mo. Gusto ng laman mo. Layaw ng laman. Yung pambababae, panlalalaki, hindi naman yan gusto ng Espiritu mo eh. Yan ay gusto ng iyong katawan. Gusto ng iyong laman. Okay? So, pagpuspos ka ng makalaman, natural ang mga gagawin mo sa buhay ay ang mga makalamang gawain. Kaya, kailangan tayong maging puspos ng banal na Espiritu. Nang sa ganon, yung mga gagawin natin sa buhay, yung mga gawain maka-Espiritu. Instead of allowing ourselves to be dominated by old habits, we should strive for the Holy Spirit to be the prevailing influence in our lives on a daily basis. We should strive to be filled always by the Holy Spirit. Kailangan ito yung maging dominant siya sa ating buhay. Siya dapat yung nag-i-influence ng ating mga gagawin sa buhay at hindi yung flesh ang nag-i-influence sa atin. Kung matututunan lang ito ng believer, magiging mas masaya siya. Kasi mas nagiging masaya tayo pag na-overcome natin yung habits natin. When we are filled with His presence, we receive the necessary strength, support, and willpower to successfully overcome the lust of the flesh. Ulitin ko. When we are filled with His presence, we receive the necessary strength, support, and willpower to successfully overcome the lust of the flesh. We must replace our old habits with constructive alternatives. So, importante yan be filled always with the Holy Spirit.
Kailangan on a daily basis, the Holy Spirit must be the one influencing us. Okay? Next is apply the cleansing power of the Word. Apply the cleansing power of the Word. It is Psalms 119 verse 9. Psalms 119 verse 9. How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. The word provides an effective source of cleansing for our old ways. Minsan kasi masyado nating tawag dito, minamaliit natin kasi yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Minamaliit natin yung magagawa ng Biblia sa ating buhay. Kaya turing natin sa Biblia parang isang libro lang na walang kapangyarihan. Or tinuturing lang natin na pinaka-the best sa lahat ng mga libro sa loob ng ating bahay. Hindi lang dapat maging ganun yung turing natin sa Biblia. Kailangan natin talaga itong makita yung kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito, nang sa ganun ay gamitin natin yung kapangyarihan nito para tayo lumaya. In referring to God's desire for His church, Paul stated that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Mababasa yan sa Ephesians 5:26. The Word is a cleansing agent for our thoughts, desires, and inclinations. Nais ng Diyos na gamitin natin yung kanyang salita. Kasi once na tayo ay nagbasa, nag-aral, nakinig, at nagbulay-bulay ng kanyang salita, ang unang ginagawa nito is cleansing our thoughts. Kasi yung mga naging old habits natin ay nakarecord sa ating isip. So, ang ating isip, kailangan siyang malinisan. Kailangan matanggal yung mga dating nakarecord dyan. At ang makakagawa lang nun is the Word of God. We should carefully consider those scriptural passages which have a specific bearing upon the need for godly change and His provision for help. Ulitin ko, we should carefully consider those scriptural passages which have a specific bearing. Yung mga scripture verses na tumpak sa iyong pangangailangan, tumpak doon sa problema sa buhay mo, tumpak doon sa yung mga tungkol doon sa old habits mo, na kung paano ka, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa old habits mo, ano ang sinasabi ng Biblia para ikaw ay lumaya sa old habits mo ito. Yung mga ganong scripture verses, dapat tututukan mo yon. Pay attention sa mga scripture verses na yon. If we will meditate upon God's word, yung mga scripture verses na tumpak doon sa ating mga kalagayan, if we will meditate upon God's word and take heed to His counsel, it will gradually begin the process of cleansing our ways and purifying our habits. So it's a process. Gradually, unti-unti. Hindi kaagad-agad. Unti-unti. The more you read the Word of God, the more you listen to the preaching of the Word of God, the more you incline your ear to the teaching of the Word of God, the more you search, the more you study, the more you meditate, then the more your mind is being cleansed. At kapag nalinisan ng utak, nagre-reflect ito sa ating mga gawa. Kaya kung malinis ang utak, malinis ang gawain. Kapag marumi ang utak, marumi ang gagawin. So, ibig sabihin yan, ito prangkahan. Yung mga naninigarilyo, marumi ang utak. Yung mga umiinom, marumi pa rin ang utak. Yung mga nambababae na lalaki, marumi pa rin ang utak. Yung mga mayroong pang old habits, marumi pa kasi yung utak.
Pero yung pagsabi niyan sa mga ano, ito prangkahan yung pagsabi ko dahil alam ko naman na matitake nyo. Pero kung yung, yung kausap mo ay medyo malambot pa yung kanyang spiritual life, ay hindi mo pwedeng prangkahin na gano'n. Ipakita mo muna dito sa Biblia na gano'n talaga, na kapag tayo ay bihag pa ng ating old habits, ang dahilan doon kasi marumi pa yung utak natin. Pero kayo, then matitake nyo na ito, hahamunin ko kayo. Hamon ko ito sa inyo kasi alam ko matitake nyo na ito. Sa palagay ninyo, nung kayo bumagsak sa old habits nyo, malinis ang utak ninyo. Nung kayo bumagsak sa old habits nyo, palagay ninyo, nag-isip pa kayo ng mga tama sa time na yun? Nag-isip ba kayo ng mga banal na bagay? Ang inisip nyo ba sa time na yun, bago nyo ginawa yung old habits ninyo, mga makalangit na mga bagay? Sa time ba na ikaw ay bumalik sa old habits mo, nagme-meditate ka ba ng mga salita ng Diyos? Or ang nasa isip mo ba nung ikaw ay bumalik sa old habits mo, yung mga tungkol sa kabanalan? Maaring nag-flash sa isip mo. Pero hindi mo talaga ito mineditate. Kasi kung mineditate mo yun, hindi mo itinuloy yung gawain mo na masama. Nagkakaroon tayo ng masamang gawain kapag nagiging marumi at masama yung mga nasa isip natin. Yeah, so kailangan natin talaga ng more of the Word of God para marami ang nailalagay sa ating utak para ito'y linisan. Yeah, so, una, be filled with the Spirit, and then apply the cleansing power of the Word. Then we must bring our habits under subjection. Kapag ikaw ay filled with the Spirit, filled with the Word of God, hindi nyo pwedeng ibaliwala yung pagdalaw ng old habits ninyo. Dadalaw pa rin yan. Marami siyang paraan para ipaalala sa'yo yung old habits mo. Through your 5 physical senses, gagamitin ng Satanas yan para maalala mo yung old habits mo. So be filled with the Spirit, be filled with the Word of God, and then bring our old habits under subjection. 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Alam nyo, si Apostle Paul, apostle. Siya ay minister, anointed minister. Pero sabi niya, I discipline my body. Ibig sabihin, si great Apostle Paul ay dumaranas ng parehas na temptations na dinaranas natin. Hindi siya exempted. Walang exempted sa atin. Parehas na temptations ang ating nararanasan sa bawat araw. Pero may ginawa si Apostle Paul. Yung temptation mismo na struggle mo sa buhay, naranasan din ni Apostle Paul yan. Pero may ginawa siya. Hindi natin pa rin sabihin na, si Apostle Paul pala, dumanas ng parehas sa temptation na dinadanas ko. Normal lang. Pero wala kang ginagawa. Si Apostle Paul, meron siyang ginawa. Sabi niya, I discipline my body and bring it into subjection. Ibig sabihin, hindi ako ang magpapasubmit sa gustong gawin ng aking laman, kundi ang aking laman ang dapat magpapasubmit sa gusto ng aking espiritu. Kaya kahit na gusto mong gumawa ng mali, hindi mo pwedeng gawin yan. Susunod ka sa gusto ko. At ang gusto ko ay mapuspos ako ng banal na espiritu. Ang gusto ko ay mag-meditate ng Word of God. So susunod ka naman. Mag-meditate ka. Mamaya magbabasa na yan. Gusto ko mapuspos ka. Mamaya mag-worship na yan.
ipinaglalaban niya na ang dapat mangyari sa kanyang sarili ay yung ninanais ng kanyang espiritu at hindi yung ninanais ng kanyang laman. We're facing the same temptation, but we need to discipline our body and we need to put it into subjection. Hindi tayo dapat kinokontrol ng ating fleshly desire. But we need to control our desires by following the desire of our spirit. At ang ating spirito, desire niya na mapuspos ng banal na espiritu. Ang ating spirito, desire niya na mapuspos siya ng salita ng Diyos. Ang ating spirito, desire niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. At hindi siya dapat maging sunod-sunuran sa gusto ng laman. We must exercise a firm hand in disciplining our sinful habits. The tendency to participate with our old ways must be confronted and suppressed. If we allow our minds to fantasize, flirt with, or entertain the possible justification of our sinful habits, we will suffer defeat. Ulitin ko, if we allow our minds to fantasize, flirt with, or entertain the positive justification of our sinful habits, we will suffer defeat. Victory depends upon decisive action or decisive action. When we are tempted to continue a sinful habit, we must challenge the desire with the Word of God. When we are tempted to continue a sinful habit, we must challenge the desire with the Word of God. The temptation should also serve as a warning signal to drive us to the Lord in prayer. Napakaganda yun. Pag may temptation, yung temptation na ito, kailangan gisingin niya ang ating sarili na kailangan nating lumapit sa Lord. Every time na may temptation, it should remind you na sa time na yun, you need to draw closer to God. Kasi pag hindi mo gagawin, temptation will overcome you. So, every time na yung flesh natin gustong gumawa ng mali, naaalala niya yung kanyang mga dating gawain, then that desire must draw you closer to God. Alam nyo, kapag kumatok yung nais ng gawa ng laman, kapag kumatok ito sa atin, at hindi ka lumapit sa Lord through worship, through prayer, through meditation in the Word of God, then yung temptation na yon, na balikan yung old habits mo, yun ang mananaig. Kaya kung gustong-gusto mo nang ibalik yung dating ginagawa mo, nabubuhay na yung desire na gawin ito, then dapat ang gagawin mo, draw closer to God. Draw closer to God. Pag hindi mo gagawin yan, makikita mo na lang ang sarili mo na ginagawa yung mga old habits mo. Our determination to promptly confront our habits when they arise is an effective safeguard against failure. Our determination to promptly confront our habits when they arise is an effective safeguard against failure. Another thing is, we must form right relationships. Ito na niya, filled with the Spirit, filled with the Word of God. You must bring your habits under subjection, discipline your body. The next thing that you must do, we must form right relationships. Hanggat hindi ka nag-form ng panibagong relationships, pabalik-balik ka sa old habits.
Yung mga kaibigan mo ngayon, sila-sila ang mga kasama mo na gumagawa sa old habits mo. At dahil sa nakikita mong ginagawa din nila, minsan nakumbinsi ka na yung ginagawa mo, na dati nakukonsensya ka, yung ginagawa mo dati alam mo mali. Then dahil sa nakikita mo na ginagawa ito ng mga kasakasama mo, nakumbinsi ang sarili mo na para bang hindi na ito kasalanan. Maring sinasabi mo na hindi kasalanan yung bagay na yon. Maring hindi ito kasalanan, pero yung pinang-aabuso mo sa katawan mo, yun ang kasalanan. Maring i-justify mo na yung ginagawa mo, hindi naman kasalanan. Pero kung ito'y pang-aabuso sa sarili mo, yan ay kasalanan. Okay. The scriptures reveal that destructive power of wrong relationships. The scriptures reveal the destructive power of wrong relationships. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Ganda niya, no? Sabi, do not be misled. Bad company corrupts good character. Evaluate mo sandali yung buhay mo. Bakit may old habits kang ganyan? Sino ba kasi lagi mong kasama? Sino ba kasi nag-i-impluwensya sa'yo? Nalala ko tuloy yung kapatid ng church member na hindi naman siya masyadong committed sa pag-attend sa church, kundi paminsan-minsan ay uma-attend siya, lalo kung wala siyang masyadong ginagawa. So in-invite siya ng kanyang kapatid na church member, and then minsan ay na-corner niya ako sa after ng prayer meeting ata yun. Hanggang sa nakipagkwentuhan siya sa akin at pinapakinggan ko siya dahil pagod ako na nagsalita, nagpray sa mga tao. So medyo pagod ako kaya hindi ako gaano nagsasalita. So siya nagsalita. Sa time na yon ay dalaga pa siya. And sa kanyang pagkikwento, naikwento niya yung kaibigan niya na lalaki, na wala naman silang relationship. Kaibigan lang niya. Hanggang sa na-open niya na yung lalaki kung ano-ano ang kanyang sinasabi na idinadaan niya sa education. Hanggang sa yung babae na ito, na kapatid ng ating church member, nakukurap na yung kanyang mind. Hindi ko nitutuloy kasi hindi maganda yung kinauwian. Ito na yung babae, no? Yung sitwasyon na ito. Yung babae, ini-impluwensyahan ng kapatid, church member. Pero mas marami siyang time doon sa kanyang kachat. At yung kachat niya, ang kanyang ipinakitang pagkatao, para siyang isang magaling na professor. At ang kanyang master na ituro is about sex. At yung mga bagay na dati iniisip ng babae na ito, yung mga bagay na iniisip niya na mali, unti-unti siyang nakumbinsi na it's a normal pala sa isang babae. Palagay nyo, hindi siya pinagtatawanan ng lalaki? Na tuloy-tuloy lang nagtuturo yung lalaki sa kanya, ini-impluwensyahan yung babae na maniwala at mag-agree sa isang masamang klase ng pamumuhay, i-convince siya na ito ay tama. Anong purpose niya? Palagay, anong purpose niya? Palagay ko alam naman ninyo kung anong purpose niya. Bakit niya kinukumbinsi yung babae na ganon? Na maniwala sa ganon? Na pinerbert yung truth
At naniwala siya sa perversion. Kaya nga hindi maganda yung kinauwian kasi naniwala siya doon sa influence ng kachat niya, yung naging kaibigan niya. So ganun ang posible na mangyari sa buhay ng isang believer kung ang kanyang mga kaibigan ay perverted ang kanilang lifestyle. Kung maling information, maling aral ang kanilang mga natanggap, ang kanilang mga tinanggap, ang kanilang mga pinapakinggan, syempre maling lifestyle ang kanilang gawain. At ang masama, ikukumbinsi pa nila ang iba na maniwala din sa masama, na maniwala din na tama yung mali. Kailan naging tama ang mali? Kailan naging mali yung tama? Pag hindi mo siya ipapervert, hindi mangyayari. Siguro mga iba sa atin, nalakas ng paniniwala natin yung mga bagay na ito ay mali, pero dahil sa mga nag-impluensya sa atin, hindi na mali ang turing natin sa mga maling gawain na ito. Nag-corrupt. O, ang linaw ng sinabi ng Biblia. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Naalala ko rin ng isang kapatiran na ang style ng kapatiran na ito ay papasyal-pasyal sa mga iba't ibang churches, nagkipagkaibigan. Hanggang sa napunta siya sa isang church na ang karamihan sa mga nakilala niya sa church na yung kasama mga church leaders nila ay okay lang na umiinom. Naniwala siya sa doktrina na yon na okay lang na umiinom dahil sa totoo lang old habits na yon at gusto niya nang balikan, naghahanap lang siya ng kakampi niya. At nung napunta siya sa church na yon, then tuloy-tuloy nang nakurap yung kanyang pag-iisip. Dati inisip niya, nilalabanan niya, ayaw niyang balikan yung old habits niya kasi mali. Mali na siya umiinom. Hanggang sa napunta siya sa church na ito, then yung dati niyang iniisip na mali, naging tama na, kaya yun. Hanggang sa ginamit niya yung ganong doktrina sa mga umiinom na mga unbelievers para madala daw niya sila sa church. Kailangan mo na siya makipag-inuman. So, maging maingat tayo sa mga mag-i-impluwensya sa atin. Maging maingat tayo sa mga kakaibiganin natin. Hindi lang yan. Kailangan mo ring i-establish ang relationship sa mga strong believers. Yung mga believers na alam mong kaya kanilang impluwensyahan ng mga spiritual truths, ng mga spiritual principles. Huwag kang makipagkaibigan sa alam mong hindi kanila kayang impluwensyahan. Ang problema sa mga believers, sa mga believers, ang gusto nilang kaibiganin, yung kaya nilang impluwensyahan. Ayaw din na makipagkaibigan na sa mga kaibigan Kristiyano na yung mga na sila mag-impluwensya sa iyo. Kung wala kang kaibigan na alam mong meron silang power to influence you spiritually, nako, wala kang gwardya. Kaya madalas kang bumagsak. Kilala mo yung mga Kristiyano na meron silang power to influence you sa kung ano ang tama. Bakit hindi mo sila kaibiganin? Bakit hindi ka makikonnect sa kanila? Bakit pinipigilan mo na maging ka-close sila? Pero close na close ka sa mga taong alam mong may impluwensya mo. Delikado yan. Delikado ang makipagkaibigan sa mga alam mong kayang-kaya mo silang impluwensyahan. Pati ikaw, madadala sa hindi magandang gawain. Hindi masama na impluwensyahan mo sila. Hindi masama na impluwensyahan mo sila. Pero ang problema doon, pag may old habits ka, dahil kaya mo silang impluwensyahan, maisasama mo sila na gawin yung masama.
Hanggang sa pare-pares na kayo kasi company yun eh. Bad company corrupts good character. Kaya dapat binabalanse. Meron kang mga kaibigan na kaya mong impluwensyahan, pero meron kang kaibigan na meron silang kakayahang impluwensyahan ka. Alam mo yun kung sino ang mga yon. Alam mo yung mga nasa church ninyo na meron silang kakayang impluwensyahan ka. Yung kung sila nagsalita, nakikinig ka. Alam mo kung sino ang mga yon. So be careful kung sino yung mga kakaibiganin mo na meron silang power to influence you. Mag-ingat ka doon. Dahil meron din mga Kristiyano na laki ng impluensya nila pero mali yung kanilang principle sa buhay. Be careful din na huwag kayong maki-close sa mga ganon. Old friendships or bago yan, harmful relationships will reinforce sinful habits. Ay, ibig sabihin nito, kapag nare-reinforce yung old habits mo, kapag kasama mo sila, then your relationship is harmful. Harmful relationships only reinforce sinful habits. Yan ang sinabi ng Proverbs 22:24 at 25. Old friendships and associates can be a destructive influence. Our old hangouts can also create compromising situations for those endeavoring to overcome sinful habits. Kung talagang gusto mong ma-overcome yung old habits mo, din kailangan mong putulin ang iyong connection, ang iyong relationship sa mga kaibigan mo na kasama mong gumagawa nito. Lahat ng alam mong nakakapag-trigger ng old habits mo, kailangan mong putulin ito sa buhay mo. Alam mo yon kung natitrigger yung old habits mo. So, anong nagpapatrigger? Kailangan mong putulin ng mga ito. At isa sa mga nagpapatrigger ay yung mga kaibigan. Ano pag nagkantsawan na kayo? Pag sinabi yung bisitahin natin si ganito, birthday niya, alam mo na mangyayari doon. Alam mo na mangyayari. Old friendship mo yun eh. Kasama mo silang gumagawa eh. So, dapat itong pinuputol. Hindi ito iniingatan. Hindi ito inaalagaan. And kung naging successful ka na-form mo na talaga ang new habits, na-overcome mo na yung old habits na ito, then pwede mo silang balikan to influence them. Pero hanggat nag-i-struggle ka pa sa habits na yun, tapos makikisalamuha ka sa kanila, doubtful ako na mapapanatili mo yung consecration mo sa Panginoon. Kailangang putulin yung company natin na kasama natin gumagawa ng mga old habits natin. This fact demands a godly alternative. We must terminate those associations which hinder us and surround ourselves with healthy relationships which reinforce godliness. We must strengthen the ties of Christian fellowship and center our activities around the church. Okay? Susunod, we must not give up. We must not give up. Proverbs 24:16. A just man falleth 7 times. Just man. Taong matuwid. Falleth 7 times. 7 beses daw siyang maaaring bumagsak. And riseth up again. Tatayong muli pag natumba.
Ibig sabihin, hindi ka mag-give up. At kung ikaw ay tumayo, gawin mo ulit yung naumpisahan mo ng mga spiritual activities, mga spiritual principles. Hindi pwedeng tatayo ka lang na walang gagawin. Hindi ka dapat mag-give up. Magpapuspos ka ulit ng banal na espiritu. Magpapuspos ka ulit ng kanyang salita. Discipline your body ulit. Pigilan mo ulit na makisama sa mga old friends mo. Then, pag nangyari yon, in the process of striving for victory, we may occasionally fall short. However, we must rise up and continue to press on. We must persevere in order to achieve victory. We must not allow our failures to discourage, prostrate, or disillusion us. They must not cause us to give up. It takes time to reestablish godly alternatives. There is no such thing as instant successes. It takes about 30 days to relearn a godly habit. Therefore, persistence and determination are essential. We must never entertain a spirit of quitting or defeat. We must press on in the confidence that we can do all things through Christ who strengthens us. Ganda, no? So, natapos ko yung chapter na yan. Gusto kong pumunta sa next chapter. The Christian is in a unique position in this present life. We are members of the kingdom of God. We have been adopted into God's eternal family. We have a high calling in Christ. Meron tayong mataas na tawag ng Diyos. Yet we are still living in a world that is hostile to the God we serve. It is ruled by Satan, the prince and power of the air. Because of this, we must face temptations that work to destroy our Christian commitment. These temptations come in many different forms that the believer must identify if he is to have a victory over them. Okay, ulitin ko, mayroong high calling ang bawat isa sa atin. Alamin natin yung high calling na ito. Ito sa Philippians 3:14. Philippians 3:14, the Apostle Paul proclaims, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ano yung prize sa high calling? Press toward the mark. You need to press toward the mark. Pag sabing press, you press, parang yung tumatakbo, yung na nakikipagpaligsahang tumakbo. Pag tumatakbo ka, you're pressing toward the mark. Lalo pag malapit ka na sa finish line, talagang yung pag-press mo para ikaw ay manalo ay hindi basta-basta strength ang iyong i-release. Kailangan natin yun spiritually. We need to press in. We need to press toward the mark. Kasi ito yung prize of the high calling of God. Or sa pamagitan nito makukuha natin yung prize sa high calling of God. Paano natin makukuha yung prize na ito? Paano natin makukuha yung gantimpala na ito? Paano natin makukuha yung award na ito? By pressing toward the mark. Just as an Olympic runner gives himself to those disciplines that are necessary to win the race, so Paul was willing to do whatever was required to live up to the high calling of God in Christ Jesus. He exhorts others to have the same determination. 1 Corinthians 9:24 when he says, run in such a way that you may obtain it. Being a member of God's family is both a privilege and a responsibility. We have a new life and destiny. We are to live up to the calling of being sons and daughters of the living God. Ulitin ko yung kasi hindi natin ito, hindi tayo aware sa bagay na ito. We know that being a member of God's family is a privilege, but at the same time, it is a responsibility.
Ako, hindi lahat ng Kristiyano naiintindihan niya ito. Ang alam na niya is privilege. No, dapat malaman mo that it is a responsibility. If you're a member of God's family, dapat maging responsible kang member of God's family. Dapat nagliliwanag ka. Hindi mo dapat hinayaang masira ang pangalan ng Panginoon. Hindi mo dapat hinayaang masira ang pangalan ng God's family. You must be a responsible member of God's family. Wag lang yung privilege ang nasa isip mo. Wag lang yung mga blessings and favor na makukuha mo as a member of God's family ang iniisip mo. Dapat ang iniisip mo yung kapakanan ng family. Hindi yung kung paano mo lang matututunan paano magkaroon ng answered prayer. Hindi dapat ganun. You must be a responsible believer as a member of God's family. Okay? At syempre, kapag tayo bumabalik-balik doon sa old habits natin, nakakasira ito sa pangalan ng church. What does this calling involve? Ano yung mga involved sa high calling na ito? It involves both doing God's will and expressing His likeness in our character. That's the high calling. Involves sa calling. Doing God's will and expressing His likeness in our character. Ephesians 6:6, as servants of Christ, doing the will of God from the heart. Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. It is impossible for us to fulfill these two conditions in our own strength. God has given us the Holy Spirit to enable us to fulfill this calling. However, we still encounter many temptations along the way that can cause us to compromise this high calling in God. We must identify these and know how to deal with them. Okay? So we are called to do God's will and we are called to express His likeness. Yan ang high calling. Mataas na panawagan ng Diyos yan. Mataas na tawag ng Diyos sa atin. Kailangan mo to do His will in this earth and to express His likeness in this earth. Papakita mo sa mundong ito ang likeness, Christ-like character. Hindi basta-basta yan. Mataas na tawag yan. Kasi karamihan sa makikita mong tao dito, hindi likeness ni Christ ang pinapakita nila. Pero sa mga believers, sa mga member of God's family, sons and daughters of God, tinawag tayo to show, to express the character of Christ. Mataas na tawag ng Diyos yan. Pero ang daming temptation para pipigil sa atin hindi na mangyari yan. Ang daming temptations para hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos at para hindi natin ma-express, para hindi natin maihayag, maipakita ang character ni Christ sa ating buhay. Temptation. So ano ba itong temptation? What is temptation? Temptation is being enticed to do wrong through the promises of pleasure and or gain. Okay. Promise of pleasure or gain. Kapag ikaw ay kinukumbinsi na gawin ang isang bagay, dahil pag nagawa mo ito, sasaya ka. Or pag ginawa mo ito, meron kang mapapala. Kapag mayroong nagkukumbinsi sa'yo na gawin ang isang bagay na mayroong kalakip na kaligayahan at may kalakip na mayroon ka kasing mapapakinabangan, mayroon ka kasing mapapala, then that is temptation. Actually, kapag ikaw ay sales agent, you are tempting your customers na bumili. At ang dating ng iyong pagkumbinsi, pag bumili sila, mayroon siyang kalakip na kaligayahan at meron silang
pakinabang. Pag hindi yan nagagawa ng sales agent, hindi yan natitempt yung customer, then hindi siya effective na sales agent. Yan ang master ni Satanas. Ganyan ang minaster ni Satanas. Kasi alam niyang wala siyang authority sa ating buhay. Hindi niya tayo mapipersang gawin. Hindi niya tayo mapipersang ipagawa sa atin isang bagay. Kailangan niya muna tayong itempt. Kailangan niyang gumamit ng temptation. At si Satanas is a master sales agent. He is a master tempter. He will convince you, he will entice you to do the wrong thing at magagawa mo kasi nakumbinsi ka niya na kapag ginawa mo yun, sasaya ka, liligaya ka, o meron kang mapapala. Pero sa totoo lang, wala. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga magiging masaya. Na-tempt ka lang na akala mo sasaya ka. Pero nung ginawa mo, imbis na saya ang maramdaman mo, takot, pag-aalala, condemnation, accusation, yun ang naramdaman mo pagkatapos mong ginawa yung kanyang temptation. Ang problema pero, pag ginawa mo yun, yung mind at saka yung flesh, na-form na yung addiction. Temptation is being enticed to do wrong through the promise of pleasure or gain. The Christian is tempted when he is enticed to do something that would hurt or hinder God's purpose in his life. Ulitin ko, the Christian is tempted when he is enticed to do something that would hurt or hinder God's purpose in his life. Every time na yung temptation ay tinutuka natin, nasasaktan o napipigilan yung katuparan ng purpose ng Diyos sa ating buhay. There are many things in this life that could offer us a temporary pleasure or gain that must be resisted since they are contrary to the will of God. Giving in to these temptations will hurt or destroy us spiritually. Giving in to these temptations will hurt us or destroy us spiritually. We must choose the spiritual gain and reward that obedience to God's will brings us rather than the temporary pleasures of sin. Ulitin ko, we must choose the spiritual gain and reward that obedience to God's will brings us rather than the temporary pleasures of sin. Yung spiritual gain, yung reward ay makakarating lamang sa atin when we obey the will of God. Yung temporary pleasures na maibibigay ng kasalanan sa atin, yan ay temptation at pagsisisihan natin yan. Moses chose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Hebrews 11:25. The scriptures further say that he did so because he looked to the reward. Mas mainam yon. Mas mainam yung matanggap mo yung reward when you obey the will of God. Kasi temporary pleasures. Mas maganda ng eternal reward and eternal pleasures kaysa dun sa temporary. Okay, meron pa tayong 10 minutes. The source of temptation. The source of temptation. The scriptures identify Satan as a major source of temptation. He deliberately works against the purposes of God. He is called the tempter, your adversary, and the father of lies. 1 Thessalonians 3:5, 1 Peter 5:8, John 8:44. He is a master deceiver who initiated the first temptation in the Garden of Eden.
Sa simula pa lang, he is the father of lies. Sa simula pa lang, ipinakita na niya yung, yung magagawa ng temptation. Nasira yung pinaka-purpose and plan of God kay Adam and Eve. What if hindi nagpadala si Adam and Eve sa temptation? Palagay niyo, anong klaseng mundo meron tayo ngayon? Buti na lang ang Diyos ay napakabuti, napakabait Diyos na hindi nagbabago, kaya yung kanyang pinaka-original plan ay tutuparin pa rin niya. Pero ang dami nang nangyari. Damage has been done. Totoo, may restoration na promise ang Lord. Pero once na tayo bumagsak sa temptation, may mga damage na nangyayari. At may mga bagay na hindi mo na maibabalik pang muli. But God will turn it for your good. But may mga areas na masasabi kong panghabang buhay na meron kang regret sa bagay na yan. Eh, kung kukontrahin niyo ako, bibigyan ko kayo ng example. Palagay mo, hindi ka magkakaroon ng panghihinayang kung naibigay mo ang iyong dignidad because of the temptation, because of the pressure of the temptation. At pagdating ng araw, in the future, palagay mo, hindi mo na mararamdaman o hindi na papasok sa isip mo yung regret mo sa bagay na yun na nagawa mo. Especially pag ikaw ay ginagamit na ng Lord halimbawa sa pagtuturo, hindi kailangan mong ituro yung tungkol sa bagay na yun. Pero hindi mo maituro ng very effectively kasi so kapag ang temptation ay pinatulan, may promise ang Lord about restoration, pero doon sa ating pagpayag doon sa temptation, may mga damage na nangyayari na merong masyadong mahabang panahon ang kanyang epekto sa ating buhay. It will destroy, it will hurt, it will affect, it will hinder, or destroy the purpose of God sa buhay natin. Not all temptation, though is a direct attack by Satan, the fall resulted in all of mankind receiving a sin nature. This fallen nature is filled with lust or evil and excessive desires. The born-again Christian still contends with the desires of the old nature. Most of our temptations are a result of these desires being enticed. In what areas are we tempted? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father but is of the world. 1 John 2:16. Yan yung mga areas ng temptation sa atin. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Okay, so tatapusin ko dito yung ating lesson at medyo marami-rami pa to pero siguro ay kukunin ko na yung mga napaka-importante at yun ang mga uunahin ko. At kung meron tayong matitirang mga oras pa, ay babalikan ko yung mga minor lang. Kasi may mga major dito na kailangan natin pag-usapan sa counseling dahil yung mga madalas na ganito ang sitwasyon ng mga magpapakounsel sa inyo. So you're blessed once again.